Kapag nakuha na natin ang bahay at ang pirma niya sa insurance, tapusin na natin siya. Hindi na natin kailangan ng pabigat sa pamilyang ito. Boses yon ni Marcel, ang asawa ko. Ang lalaking 7 taon ko nang ipinagluluto, ipinaghahanda ng isusuot. Walangoy duinya toy tungi sa kung mendi din ko'y kukdoy. Ngunit ang boses na dati-rati puno ng tamis ay tila naging isang matalim na kutsilyo ngayong gabi. Humihiwa sa bawat patak ng ulan na humahagupit sa aking balat. Sa labas ng mansyon ng mga Bergara, sa gitna ng malakas na ulan sa Manila, nakaluhod ako sa malamig na semetum. Ramdam ko ang malapot na likido na humahalo sa agos ng tubig. Dugo ko. Kanina lang, habang tinutulak ko ang wheelchair ni Veronica sa madulas na rampa, bigla siyang gumalaw kaya nawalan ako ng balanse. Ang tuhod ko ang sumalo sa bigat ng aming pagbagsak. Pero sa halip na itanong kung maayos lang ba ako, ang tanging lumabas sa bibig ng biyenan kong si Doña Candelaria mula sa itaas ng balkonahe ay, "Tea, ang dumi mo. Huwag mong hayaang madumihan ng dugo mo ang mamahaling tiles ng pamilya namin." Kaya heto ako, gamit ang laylayan ng aking lumang blusa, pilit kong kinukuskos ang bawat bakas ng sarili kong dugo sa sahig. Ang hapdi ng sugat ay walang-wala kumpara sa lamig na gumagapang mula sa aking mga paa-paakyat sa aking puso. Habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa ginaw, ang mainit na liwanag mula sa bintana ng ikalawang palapag ay tila isang malupit na biro. Doon, sa loob ng silid na amoy kape at mamahaling pabango, nagpapatuloy ang usapan. "Mami, sigurado ba kayo? Paano kung maghinala ang mga pulis?" Boses naman yon ni Veronica, ang babaeng buong taon kong binuhat, pinaliguan at pinagsilbihan dahil akala ko'y lumpo siya. Pero ang boses niya ngayon ay hindi tunog ng isang taong may sakit. Ito ay puno ng sigla at kasakiman. "Hija, huwag kang mag-alala," sagot ni Doña Candelaria. Ang kanyang boses ay parang asukal na may lason. "The insurance policy is solid. At ang bahay ng mga magulang niya, magiging atin na sa susunod na linggo. Si Thea, she's just a tool. Isang kasangkapan na tapos na nating gamitin. Utang na loob niya sa atin na pinatira natin siya rito kahit nagaling lang siya sa putikan." Napatigil ang kamay ko sa pagkuskos. Ang basahan na hawak ko ay basang-basa na ng ulan at dugo. Ganito na lang ba ang halaga ko? 7 taon ng pagtitiis, 7 taon ng pagiging sunod-sunuran, 7 taon ng paglunok ng sariling dangal dahil sa tinatawag nilang hiya at utang na loob. Naalala ko ang singsing na suot ko. Ang singsing na ibinigay ni Marcel noong nangako siyang poprotektahan ako. Ngayon, ang gintong iyon ay tila isang tanikala na sumasakal sa aking pagkatao. Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, ang bawat pangarap ko para sa pamilyang ito ay naglalaho na parang usok sa gitna ng bagyo. Hindi ako sumigaw. Walang luha na lumabas sa aking mga mata dahil ang sakit ay tila naging yelo na bumara sa aking lalamunan. Nanatili akong nakaluhod, nakatingin sa refleksyon ko sa basang semento. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Thea na masayahin at puno ng pag-asa. Ang nakikita ko ay isang anino, isang multo na unti-unting nagigising mula sa isang mahabang panaginip. "Marcel, honey, siguraduhin mong pipirma siya bukas," dagdag pa ni Veronica na sinundan ng isang mahinang tawa. "Sabihin mo para sa future ng magiging anak niyo. You know how stupidly romantic she is." "Of course," sagot ni Marcel. Naririnig ko ang tunog ng paglapag ng kaniyang tasa sa lamesa. "She'll do anything for me." Ang daling paikutin ng mga taong busilakang puso. Ang daling paikutin. Dahan-dahan, tumayo ako. Ang sakit sa aking tuhod ay hindi na mahalaga. Ang lamig ng ulan ay hindi na tumatagos sa aking balat. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Isang babala. Isang hudyat. Tumingala ako sa bintana kung saan anino na lang nila ang nakikita ko. Doon,
Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng ulan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon, ang aking talino. Kung akala nila ay isa lamang akong kasangkapan na madaling itapon, nagkakamali sila. Kung ang dugo ko ang gusto nilang makita sa sahig na ito, ibibigay ko sa kanila ang isang trahedya na hindi nila malilimutan. Pero hindi ako ang mamamatay. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang malamig na hangin na punuin ang aking dibdib. Ang Thea na kilala nila ay patay na. Pinatay ng kanilang sariling mga salita ngayong gabi. Ang Thea na kaharap nila ngayon ay ang babaeng kukuha ng lahat ng ninakaw nila sa akin. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, pansamantalang nagbigay ng liwanag sa madilim na bakuran. Sa sandaling iyon, ang aking mukha ay hindi na bakas ng takot. Ito ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto at pumasok sa loob ng mansyon, bit-bit ang basahang puno ng dugo. Pagpasok ko, tumambad sa akin si Marcel na pababa ng hagdan. May dalang kumot at may peket nag-aalalang mukha. Hiya! Thea! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami nag-aalala ni Mami sa laba. Sabi niya habang papalapit sa akin. Bakit ka ba nagpaulan? Baka magkasakit ang asawa ko. Tumingin ako sa kaniyang mga mata. Ang mga matang dati-rati langit para sa akin. Pero ngayon ay nakikita ko na ang impyernong nagtatago sa likod nito. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Pasensya ka na, Marcel. May narinig lang kasi akong ingay sa labas. Parang may mga kalaro ang ulan. Bago pa siya makasagot, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa itaas na palapag. Ang kwarto ni Veronica. Isang tunog ng nabasag na plorera na sinundan ng isang matalim na katahimikan. Ang bawat hakbang ko papasok sa mansyong yon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang lamig ng ulan na nanunuot sa aking mga buto ay hindi kasintindi ng pait na bumabalot sa aking pagkatao. Habang hawak ko ang basahang-basang-basa ng sarili kong dugo, ang amoy ng bakal at lansa nito ay humahalo sa bango ng mga mamahaling kandila sa loob ng sala. Isang halimuyak ng yaman na binayaran ng aking pawis at dangal. Pagpasok ko, ang marangyang chandelier na kristal ay tila mga matang nangungutya. Nagmamasid sa aking basang anyo. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang aking biyenan, si Doña Candelaria. Suot ang kaniyang puting sutla na tila walang bahid ng dumi. Thea! Look at you! Para kang basang sisiw na galing sa kanal. Ang boses niya ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ko agabi. Huwag kang tumayo riyan sa puting alpombra. Baka mantsahan mo ng dumi mo. You know how much that costs? Higit pa yan sa naging sahod mo sa logistics noon. Yumuko ako. Ang mahabang buhok ko ay nakatakip sa aking muka. Itinatago ang mga matang nakakita ng katotohanan. Pasensya na po, Mama. Nadulas po ako habang inaasikaso ang wheelchair ni Veronica. Mahina kong tugon. Ang boses ko ay kasing nipis ng sinulid. Excuse me, inaasikaso. Isang matalim na tunog ng paglapat ng kanyang tasa sa platito ang bumasag sa hangin. Kung maayos kang mag-alaga, hindi mahuhulog ang anak ko. Thea, don't forget, kami ang nag-ahon sa iyo mula sa kahirapan. Ang utang na loob mo sa pamilyang Vergara ay hindi sapat na mabayaran ng simpleng paglilinis lang. Be grateful na tinanggap ka namin kahit wala kang dalang yaman sa pamilyang ito. Utang na loob. Ang salitang ito ay tila isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa aking leeg sa bawat araw na lumilipas. Sa sandaling iyon, bumaba si Marcel mula sa hagdan. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Ang mga ngiting dati-rati, nagbibigay sa akin ng init ay tila ba naging yelo na ngayon. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi upang suriin ang sugat sa aking tuhod, kundi upang protektahan ang kaniyang sariling dangal. Honey, you're making a mess. Sabi niya habang iniaabot ang isang tuwalya nang hindi man lang dumidikit ang kanyang balat sa akin. Go upstairs and clean yourself. After that,
Kailangan mong asikasuhin si Veronica. She's crying because of the accident. At Thea, later. We need to talk about the papers for the house. It's for our security, remember? Kung mahal mo ako, you wouldn't make this difficult. Ang pagmamanipula niya ay parang isang matamis na lason. Noong una, naniwala ako na ang pagpirma sa mga dokumento ay tanda ng aking katapatan. Ngunit ngayon, alam ko na ang bawat pirma ko ay isa ring hakbang patungo sa aking sariling libingan. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Ang bawat baitang ng hagdan ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing puyat ako sa pag-aalaga kay Veronica. Pumasok ako sa kanyang silid. Ang amoy ng lavender at gamot ay sumalubong sa akin. Ang babaeng nagpapanggap na lumpo ay nakahiga sa kama. Nagtutulog-tulugan nang marinig ang aking pagpasok. Dahan-dahan akong lumapit. Ang kanyang mga binti na nakabalot sa kumot ay tila walang buhay. Ngunit kanina lang, narinig ko ang kanyang malakas na tawa mula sa bintana. Kinuha ako ng palanggana ng maligamgam na tubig upang punasan siya. Ang ritual ko gabi-gabi bilang kaniyang alipin. Habang pinupunasan ko ang kanyang paa, ang aking mga kamay ay nanginginig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit nila ito ginagawa sa akin. Ngunit nanatili akong tahimik. Sa bawat haplos ng basahan sa kaniyang balat, itinatala ko sa aking isipan ang bawat detalye ng kaniyang kasinungalingan. Aray! Thea! Ang gaslaw mo! Biglang bumangon si Veronica at tinabig ang aking kamay. Ang palanggana ay tumama sa sahig. Naglikha ng isang malakas na pag-agos ng tubig na bumasa sa aking mga binti. You're doing it on purpose, aren't you? Just because I'm like this, you think you can treat me poorly? Mommy! Marcel! Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng mapanlinlang na handang pumatay para sa kanyang luho. Sorry, Veronica. Napagod lang siguro ako sa labas. Sagot ko habang dahan-dahang pinupulot ang palanggana mula sa basang sahig. Pagod? Ang kapal ng mukha mo. Bulyaw niya, ang kaniyang boses ay punong-puno ng puot. Lahat kami rito ay nagtitiis sa'yo. So do your job and shut up. Lumabas ako ng silid nang hindi lumuluha. Ang bawat pang-aalipusta nila ay tila nagiging panggatong sa apoy na unti-unting nagliliyab sa loob ko. Pumasok ako sa aming kwarto ni Marcel at nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Tinitingnan ang isang folder na puno ng mga dokumento ng insurance. Mundo ng kasinungalingan. Iyon ang kinatatayuan ko ngayon. Thea, andyan ka na pala. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. I already prepared the insurance forms. Pirmahan mo na bukas ng umaga. Isipin mo na lang para ito sa kinabukasan natin kung sakaling may mangyari sa isa sa atin. It's an act of love, right? Ang pag-ibig na tinutukoy niya ay ang halaga ng aking buhay, 50 milyong piso. Humiga ako sa kama, pilit na ipinikit ang aking mga mata. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng aking buhay sa ilalim ng bubong na ito. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang plano ang nagsimulang mabuo. Hindi ako biktima. Ako ang saksi na unti-unting kumukuha ng ebidensya. Kung ang utang na loob ang ginagamit nilang pambusal sa akin, gagamitin ko ang kanilang kasakiman upang hilaan sila pababa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Sa bawat buntong hininga ni Marcel sa tabi ko, ramdam ko ang bigat ng kaniyang mga kasinungalingan. Bukas, ang laro ay magbabago. Dahil ang babaeng dati-rati, marunong lang sumunod, ngayon ay natututo na ring lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Nanatili akong nakahiga sa tabi ni Marcel, pinakikinggan ang kaniyang pantay na paghinga, na tila ba wala siyang balak na kitlin ang buhay ng katuwang niya sa banig. Ang bawat buntong hininga niya ay isang insulto sa aking pandinig. Nang masigurado kong malalim na ang kaniyang tulog,
Dahan-dahan akong bumangon. Hindi lumikha ng anumang tunog ang aking pagkilos, parang isang aninong kumakawala sa kuko ng kadiliman. Lumabas ako ng aming silid at naglakad patungo sa opisina ni Marcel sa dulo ng pasilyo. Ang sahig na kahoy ay naglalabas ng mahihinang hinaing sa ilalim ng aking mga paa, kaya bawat hakbang ko ay maingat at kalkulado. Ang amoy ng luma at mamahaling kahoy sa pasilyo ay tila sumasakal sa akin, paalala ng yaman ng mga Vergara na nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog nila. Pagpasok ko sa kanyang opisina, sinalubong ako ng amoy ng tabako at alak. Dito siya madalas magkulong, kunwari ay nagtatrabaho para sa kumpanya. Ngunit ngayon, ay alam ko na ang tunay na pinagkakaabalahan niya. Gamit ang maliit na ilaw mula sa aking telepono, hinanap ko ang susi na alam kong itinatago niya sa loob ng isang antigong banga sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang makuha ko ang susi, lumapit ako sa kanyang steel vault na nakatago sa likod ng isang malaking painting ng kanilang ninuno. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga daliri. Inikot ko ang susi at narinig ko ang marahang paggalaw ng mga mekanismo sa loob nito. Isang hudyat na ang pintuan ng kanyang mga lihim ay bukas na para sa akin. Ang unang bumagsak sa aking paningin ay isang asul na folder. Sa loob nito, ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Isang life insurance policy. Ang pangalan ko ay nakasulat sa malalaking titik bilang ang taong sinesiguro at sa ibaba nito, ang pangalan ni Marcelo Vergara bilang tanging benepisyaryo. 50 milyong piso. Iyon ang kapalit ng aking pagkawala. Bigla kong naunawaan ang bawat haplos niya sa aking buhok, bawat mahal kita na ibinubulong niya. May katumbas palang halaga. Habang abala akong iniisip kung paano pagkakasyahin ang budget para sa pagkain ng pamilya, siya naman ay tahimik na nagpaplano kung paano ako mawawala upang makuha ang perang magpapanatili ng kanyang marangyang buhay. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. May natuklasan pa akong mas mabigat kaysa roon. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang resibo mula sa isang kilalang alahero sa Makati. Isang set ng brilyanteng kwintas at hikaw na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang buwan. Ang buwan kung kailan sinabi niya sa akin na kailangang magtipid dahil nalulugi ang kumpanya. Kinuha ko ang resibo at naramdaman ko ang isang pamilyar na bango. Ang amoy ng vanilla at mamahaling bulaklak. Hindi ito ang pabangong gamit ko. Ito ay ang amoy na laging kumakapit sa kanyang mga polo tuwing uuwi siya ng hating gabi. Ang amoy na pilit niyang itinatago sa likod ng amoy ng alak. Naramdaman ko ang pagbaligtad ng aking sikmura. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri sa taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Habang tinitiis ko ang bulyaw ng kaniyang ina at ang kapritsyo ng kaniyang kapatid, may ibang babaeng nagsusuot ng brilyanteng binayaran ng aking paghihirap. Bigla, naramdaman ko ang isang bahagyang panginginig sa sahig. Ang tunog ng mga hakbang sa labas ng pasilyo ay tila isang babala mula sa kabilang mundo. Palapit ng palapit ang mga yabag na yon. Ang bawat tunog ng paglapat ng paa sa sahig ay parang kaba ng dibdib ko na gustong kumawala. Mabilis kong ibinalik ang mga dokumento sa loob ng vault. Ngunit sa pagmamadali ko, nahulog ang resibo ng alahero sa ilalim ng mesa. Hindi ko na ito makuha dahil ang hawakan ng pinto ay nagsimula ng umikot. Ang tunog ng pagpihit at ng metal ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Wala akong mapagtataguan. Ang tanging liwanag ay ang mula sa aking telepono na agad kong pinatay. Sa loob ng madilim na opisina, naramdaman ko ang pagpasok ng isang tao. Ang amoy ng tabako ay mas lalong tumindi. "Thea, alam kong nandito ka." Ang boses ni Marcel ay malamig at puno ng paghihinala. "Bakit ka nasa dilim? Anong ginagawa mo sa opisina ko sa ganitong oras?"
Nanatili akong nakatayo sa gilid ng vault. Ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na tibok ng aking sariling puso at ang marahang paghinga ng lalaking nagnanais na pumatay sa akin. Ang boses ni Marcel ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa aking batok. Nanatili akong hindi gumagalaw. Pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng aking kalamnan. Ang kadiliman ng silid ay naging kakampi ko sa sandaling ito. Itinatago ang panginginig ng aking mga kamay na nakakuyom sa gilid ng vault. Hinahanap ko lang yung gamot ko sa pananakit ng katawan, Marcel. Mahina kong tugon. Ang boses ko ay puno ng pagod at kunwaring pagkalito. Hindi ako makatulog sa hapdi ng sugat ko sa tuhod. Akala ko'y naiwan mo rito sa mesa mo yung binili mong pain reliever kanina. Naramdaman ko ang kaniyang paglapit. Ang tunog ng paglapat ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila ba isang bilanggo na lumalapit sa kanyang selda. Isang mabilis na pagpindot sa switch at biglang bumukas ang ilaw sa opisina dahilan upang mapikit ako ng bahagya. Tiningnan ako ni Marcel mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila ba naghahanap ng anumang bitak sa aking kasinungalingan. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang mukha ko ay bakas ng kawalang malay ng isang asawang labis na nagtitiwala. I told you, it's in the kitchen cabinet, Thea. Sabi niya. Dahan-dahang lumalambot ang kanyang boses, ngunit hindi ang kanyang mga mata. You shouldn't be wandering around in the dark. Nakakatakot. Baka kung ano pang makita mo rito sa loob ng opisina ko. Pasensya na. Medyo nahihilo lang siguro ako sa sakit. Sabi ko habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Pilit na hindi tinitingnan ng vault na kakasara ko lang. Bago pa man ako makalabas, naramdaman ko ang kaniyang kamay na humawak sa aking braso. Ang kaniyang haplos ay hindi na nagbibigay ng init sa akin. Ito ay tila ba isang bakal na sumusukat kung gaano ako kadaling mabasag. The insurance papers, don't forget to sign them tomorrow morning, okay? Bulong niya. Ang kaniyang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. Para sa atin ito, Thea. Para kung sakaling mawala ako, hindi ka maghihirap. Ngumiti ako ng bahagya, isang nangiting punong-puno ng pait. Alam ko, Marcel, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Kinabukasan, ang umaga sa Mansyong Vergara ay tila ba isang magandang pinta na may nakatagong lason sa bawat kulay. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng ningning sa mga kagamitang ginto, habang ang amoy ng bagong luto na sinangag at tuyo ay bumabalot sa buong bahay. Sa hapagkainan, nakaupo si Doña Candelaria, marangyang-marangya sa kanyang almusal. Katabi niya si Veronica na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang muka ay kunwaring maputla at mahina. Thea, ang bagal mo talagang kumilos. Parinig ni Doña Candelaria habang hinihigop ang kaniyang kape. Hindi mo ba nakikitang nagugutom na ang hipag mo? Asikasuhin mo siya bago ka kumain. Utang na loob. Ayusin mo naman ang trabaho mo rito. Tumayo ako nang walang kibo at nagsimulang lagyan ng pagkain ng plato ni Veronica. Habang ginagawa ko ito, nakita ko ang isang mabilis na pagkindat ni Veronica kay Marcel. Isang munting hudyat ng kanilang tagumpay. Pagkatapos ng almusal, lumabas muna ako sa likod ng bahay upang kumuha ng ilang sariwang gulay sa taniman. Doon, sinalubong ako ni Mang Isko, ang matandang hardinero, na halos kasabay ko nang tumanda sa ilalim ng bubong na ito. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng malasakit, ngunit ngayon ay may kasama itong matinding takot. Habang nagkukunwari siyang nagbubungkal ng lupa, malapit sa akin, dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang itak sa lupa ay tila ba isang lihim na mensahe. Hija, mahina niyang tawag, hindi tumitingin sa akin. Mag-ingat ka, huwag kang kakain ng anumang ibibigay nila sa'yo na hindi mo nakikitang sila rin ang kumakain.
At huwag kang lalabas ng mag-isa sa gabi. Napatigil ako sa pagpitas ng mga talbos. Mang Isko, anong ibig ninyong sabihin? Nakita ko sila kagabi sa may likod ng bodega. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa takot. May kausap silang isang lalaki. May dalang mga dokumento na may kinalaman sa isang aksidente. Mag-ingat ka, Thea. Ikaw lang ang mabuting tao sa bahay na ito. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang tawag ni Veronica mula sa balkonahe. Agad na lumayo si Mang Isko at nagpatuloy sa kaniyang pagtatrabaho. Sa ilalim ng mga dahon ng ampalaya, nakita ko ang isang maliit na papel na sadyang iniwan ni Mang Isko. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa loob ng aking bulsa. Ang aking puso ay tila ba isang tambol na naghahanda sa isang malaking labanan. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Veronica na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng sala. Mag-isa, ang kanyang ulo ay nakasandal sa likod ng upuan, tila ba natutulog. Ngunit nang tiningnan ko ang salamin sa tapat niya, nakita ko ang kanyang mga binti na gumagalaw ng kusa. Tila ba naguunat ng kalamnan na hindi naman talaga lumpo. Napatayo ako sa dilim ng pasilyo. Pinapanood ang bawat galaw niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-text ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay hindi kakikitaan ng anumang kahinaan. Malapit na! Ang bulong niya sa kanyang sarili. Sapat na para marinig ko. Konting tiis na lang sa babaeng yon at magiging malaya na rin tayo sa kahirapan. Dahan-dahan akong umatras. Pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila ba isang puzzle na nabubuo sa aking isipan. Hindi lang nila ako gustong patayin para sa pera. Gusto nila akong buruhin sa lupa upang mabura ang bawat bakas ng aking pag-iral sa pamilyang ito. Pumasok ako sa banyo at kinuha ang papel na ibinigay ni Mang Isko. Sa loob nito, may nakasulat na isang numero at isang pangalan, Attorney Tomas Alvarado. Ama ko, bulong ko habang inaalala ang kaibigan ng aking ama noong nabubuhay pa siya. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang pamilyang ito ay isang lason, ako ang magiging antidote na dudurog sa kanilang bawat plano. Hindi ako magiging biktima ng kanilang utang na loob. Inilabas ko ang aking telepono at nagsimulang i-record ang bawat tunog ng kanilang mga pag-uusap mula sa kabilang silid. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, ako ang magsusulat ng huling kabanata. Ang init ng araw sa Manila ay tila nagnanais na sunugin ang bawat patak ng pawis sa aking noo, ngunit ang lamig sa loob ng aking dibdib ay hindi natitinag. Inutusan ako ni Doña Candelaria na linisin ang mga tuyong dahon sa paligid ng gazebo sa likod ng mansyon habang sila ay nagpapakasasa sa lamig ng aircon sa loob. Ang amoy ng basang lupa at bulok na mga dahon ay humahalo sa anghit ng aking sariling pagod. Isang amoy na naging pamilyar na sa akin sa loob ng 7 taon. Thea, make sure na walang matitirang dumi riyan. Ang boses ni Veronica ay nanggaling sa veranda, puno ng pangkukutya. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, may hawak na baso ng iced tea na may hiwa ng lemon. Ang dumi-dumi na kasi ng garden, parang ikaw lang. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagwawalis, ang bawat kaskas ng tingting sa semento ay tila ba isang kanta ng pagtitiis. Ang aking mga kamay ay magaspang na. Puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis, malayong malayo sa makinis at mapuputing kamay ni Veronica na tanging alahas lang ang pinapasan. Maya-maya, pumasok si Doña Candelaria sa loob ng mansyon upang tumanggap ng tawag at narinig ko rin ang pag-alis ng sasakyan ni Marcel. Akala nila ay abala ako sa ilalim ng matitinding sikat ng araw. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ng babaeng nasa veranda.
Nang masigurado niyang wala nang nakatingin, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Dahan-dahan, ang mga binti ni Veronica na dati-rati, tila walang buhay at laging nakabalot sa kumot, ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito ang galaw ng isang taong may kapansanan. Ito ay galaw ng isang taong puno ng lakas. Inilapag niya ang kanyang baso, humawak sa magkabilang gilid ng kanyang upuan at tumayo. Tumayo siya ng tuwid, walang panginginig, walang hirap. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maglakad-lakad sa veranda. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Tila ba isang modelo sa ibabaw ng entablado. Inilabas ko ang aking telepono mula sa bulsa ng aking apron. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Ibinaba ko ang aking katawan sa likod ng malalabay na halamang bougainvillea upang hindi niya ako makita. Sinimulan kong i-record ang bawat segundo ng kaniyang panloloko. "Hello, babe? Yes, nakaalis na si Marcel." Ang boses ni Veronica ay malanding-malandi. Malayo sa boses na ginagamit niya kapag nagpapaawa siya sa kaniyang kuya. "I'm so bored na rito sa house. That maid/sister-in-law of mine is so nakakairita. Ang baho niya amoy araw. I can't wait na makuha na natin yung money from the insurance so we can leave this place." Huminto siya sa gilid ng rehas at tumawa. Isang tawang tila ba galing sa kailaliman ng impyerno. "Don't worry, babe. Konting acting na lang. Mommy and Marcel are already planning everything. Pagkatapos mapirmahan ang lahat, Thea will have a very tragic accident. After that, we're rich. Makakabili na ako ng kondo sa Makati at hindi ko na kailangang magpanggap na lumpo." Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ang sakripisyo ko, ang pagbubuhat ko sa kanya tuwing gabi, ang pagpapalit ko ng kaniyang damit. Lahat ng iyon ay pinagtatawanan lang nila sa likod ko. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa akin ay isang malaking bitag na sila mismo ang gumawa. Bigla, isang tuyong sanga ang nabali sa ilalim ng aking paa. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng hardin. Napatigil si Veronica. Lumingon siya sa direksyon kung nasaan ako. Ang kanyang mukha na kanina'y masaya ay biglang napalitan ng matinding takot at galit. "Sino yan?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng banta. Mabilis niyang ibinulsa ang kanyang telepono at nagmamadaling bumalik sa kanyang wheelchair. Sa sobrang pagmamadali, muntik na siyang matumba. Ngunit agad siyang nakaupo at muling ibinalot ang kumot sa kanyang mga binti. "Thea, ikaw ba yan?" Dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng mga halaman. Hawak ang aking walis tingting. Ang aking telepono ay ligtas na nakatago sa loob ng aking bulsa. Dala ang ebidensyang dudurog sa kanilang pamilya. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hindi ko itinago ang talim sa aking mga mata. "Ako po ito, Veronica." Mahina kong sabi, ngunit ang bawat pantig ay may kasamang banta. Akala ko po ay may narinig akong pusa sa ilalim ng mga halaman, kaya tiningnan ko lang. Naningkit ang mga mata ni Veronica. Pinagmasdan niya ako ng matagal, tila ba sinusuri kung ano ang nakita ko. Ang kaniyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa wheelchair. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa balat ng upuan. "Anong ginagawa mo riyan?" Sabi ko sa'yo, maglinis ka lang. "Di ba? Bakit ka lumalapit sa veranda?" Ang kaniyang taglish ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging matapobre. "Tapos na po akong magwalis. Papasok na po ako para ihanda ang merienda ninyo." Sabi ko habang dahan-dahang lumalakad palayo. Habang tumatalikod ako, naramdaman ko ang kaniyang mga mata na nakatitig sa aking likuran. Ang hangin ay tila naging mas mabigat at ang bawat buntong hininga ko ay may kasamang panunuyo ng lalamunan. Pagpasok ko sa kusina,
Sinalubong ako ni Doña Candelaria. May hawak siyang isang maliit na bote ng gamot at isang baso ng gatas. Thea, dalhin mo ito kay Veronica. Make sure na mainom niya lahat iyan, sabi niya. Ang kanyang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At uminom ka rin ng juice na iniwan ko sa lamesa. Mukhang pagod na pagod ka na sa ilalim ng araw. You need to stay healthy para sa amin. Tiningnan ko ang baso ng juice. Ang kulay nito ay masyadong matingkad at may mga maliliit na puting butil na hindi natunaw sa ilalim. Ang babala ni Mang Isko ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sila ay hindi na naghihintay ng susunod na linggo. Ang kanilang plano ay nagsisimula na ngayon. Ang baso ng juice na inilapag ni Doña Candelaria sa aking harap ay tila isang lawa ng kamandag na nagkukubli sa ilalim ng matingkad na kulay kahel. Ang bawat butil ng puting pulbos na hindi natunaw sa ilalim ay tila mga maliliit na bungo na nagbababala sa aking kamatayan. Habang nakatingin ang aking biyenan, ramdam ko ang kaniyang mapanuring mga mata na tila ba hinihintay ang bawat paglunok ko. Uminom ka na, Thea. Sayang naman ang paghahanda ko niyan. Ang boses niya ay malambing, ngunit ang kanyang mga daliri na nakapatong sa mesa ay hindi mapakali. Tila ba nagbibilang ng sandali bago ako mawalan ng malay. Salamat po, Mama. Pero daldalhin ko muna ito sa kusina, isasabay ko na sa paghuhugas ng mga baso ni Veronica. Mahina kong sabi habang dahan-dahan kong kinuha ang baso. Nang makatalikod ako at makapasok sa kusina, mabilis kong ibinuhos ang laman ng baso sa loob ng isang bakanteng bote ng sabon na itinatago ko sa ilalim ng lababo. Hindi ko ito itatapon sa kanal. Ito ang magiging ebidensya ko sa kaniyang pagtatangkang lasunin ako. Pagkatapos, mabilis kong hinugasan ang baso at pinunasan ito hanggang sa kuminis. Tila ba walang anumang nangyari. Aalis lang po ako sandali. Sabi ko nang makabalik ako sa sala. Suot ang aking luma at kupas na balabal. Kailangan ko pong pumunta sa Quiapo para bumili ng mga kandila at bulaklak para sa anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama. Gusto ko rin po sanang mag-alay ng misa para sa kalusugan ni Veronica. Naningkit ang mga mata ni Doña Candelaria, ngunit ang pagbanggit ko sa kalusugan ni Veronica ay tila nagpabukas ng pinto ng kaniyang pagpayag. Ang kaniyang pamilya ay labis na mapamahiin at ang paggamit ko sa relihiyon ay ang tanging paraan upang makalabas ako sa kulungang ito nang hindi sila naghihinala. Sige, pero bumalik ka agad. Marami ka pang lilinisin sa garden, sabi niya sabay talikod. Muling ibinaling ang kanyang atensyon sa kanyang teleserye. Paglabas ko ng gate ng mansyon, tila ba nakahinga ako ng maluwag sa unang pagkakataon. Sumakay ako ng dive patungo sa mataong bahagi ng Maynila. Ang ingay ng mga sasakyan, ang amoy ng usok at piniritong pagkain sa kalsada, at ang sigaw ng mga konduktor ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Ito, sa gitna ng mga karaniwang tao, ako ay ligtas. Dito, ang yaman ng mga Bergara ay walang saysay. Pumasok ako sa isang maliit at maingay na karinderya malapit sa simbahan. Sa dulo ng silid, nakaupo ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may matatalas na mata, si Attorney Tomas Alvarado. Ang kanyang suot na barong ay luma na, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal na hindi mabibili ng ginto. Hija, mahina niyang tawag nang makita ako. Agad akong lumapit at naupo sa kaniyang tapat. Kumusta ka? Ang huling balita ko sa iyo ay noong ikinasal ka kay Marcelo. Ninong Tomas, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng electric fan sa kisame, kundi dahil sa bigat ng lihim na dala ko. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang video ni Veronica na naglalakad at ang mga giyam ng kanilang pag-uusap tungkol sa insurance habang pinapanood ni attorney. Tumas ang video, nakita ko ang pagdidilim ng kaniyang mukha
at ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kanyang baso ng tubig. Hayop sila, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ginamit nila ang kabutihan ng ama mo para makuha ka, at ngayon ay balak kanilang itapon na parang basura. Anong gagawin ko, Ninong? Bukas ay pipilitin nila akong pirmahan ng insurance at ang paglilipat ng bahay namin sa Laguna. Sabi ko, ang bawat salita ay may kasamang pait. Tumingin sa akin si Attorney Tomas ng diretso. Huwag kang lalaban ng harapan, Tea. Sa ngayon, ikaw ang pain, ngunit tayo ang gagawa ng bitag. Pipirmahan mo ang mga dokumento, ngunit sisiguraduhin nating ang mga ito ay walang bisa sa harap ng batas. Ipinaliwanag niya sa akin ang plano. Gagamit kami ng isang special power of attorney na palihim niyang ihahanda na magpapawalang bisa sa anumang pirma na gagawin ko sa ilalim ng pananakot o panlilinlang. Bukod pa rito, kailangan ko pang kumuha ng mas matibay na ebidensya ng kanilang pakikipagsabwatan sa kumpanya ng insurance. Hayaan mong maniwala silang nanalo na sila, sabi ni Attorney Tomas habang inaabot sa akin ang isang maliit na recorder na mukhang isang ordinaryong keychain. Ito ang gagamitin mo. At Tea, tungkol sa bahay niyo sa Laguna, huwag mong ibibigay. Iyan na lang ang natitirang alaala ng mga magulang mo. Nagpaalam ako sa kanya bitbit ang bagong pag-asa. Ngunit habang pabalik ako sa mansyon, ang kaba sa aking dibdib ay muling bumalik. Ang bawat hakbang ko palapit sa malaking gate na gawa sa bakal ay tila ba pagbabalik sa loob ng kuta ng mga lobo. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Walang tunog ng telebisyon, walang boses ni Doña Candelaria. Dumiretso ako sa sala at doon ko sila nakitang lahat. Si Marcel, si Doña Candelaria at si Veronica na nakaupo sa kanyang wheelchair. Sa gitna ng lamesa ay may nakapatong na 2 makapal na folder at isang pluma na gawa sa ginto. Andyan ka na pala, Tea, sabi ni Marcel habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang nangiti ay hindi na nagpapanggap. Ito ay puno ng tagumpay. Actually, we don't need to wait until tomorrow. Naisip namin ni Mommy, mas mabuti kung ngayon na natin tatapusin ang lahat ng usapin sa ari-arian para makapag-focus na tayo sa pagpapagamot kay Veronica. Inilapit ni Doña Candelaria ang folder sa akin. Pirmahan mo na ito, Tea. At pagkatapos, may inihanda kaming espesyal na hapunan para sa iyo. Isang pagdiriwang para sa bagong simula ng ating pamilya. Tiningnan ko ang dokumento. Hindi lamang ito insurance, nakasulat din doon ang isang deed of absolute sale para sa aking bahay sa Laguna, ngunit ang halaga ng benta ay nakalagay na 0. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Lumingon ako kay Marcel at nakita ko ang kanyang kamay na nasa loob ng kanyang bulsa. Tila ba may hawak na isang bagay na matigas at matalim. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamahal. Ang mga ito ay nagbabanta ng kamatayan kung hindi ko susundin ang kanilang nais. Ang pluma sa ibabaw ng mesa ay tila ba isang patalim na naghihintay na ibaon sa aking sariling kinabukasan. Ang gintong pluma sa ibabaw ng mesa ay tila isang malamig na ahas na naghihintay na tuluukan ang aking kinabukasan. Ramdam ko ang mga mata ni Marcel na nakatitig sa akin, puno ng pagmamadali at nakatagong pait. Ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ay hindi gumagalaw. Isang banta na hindi kailangang bigkasin ng salita. Sa kabilang dako, si Doña Candelaria ay nakangiti. Isang nangiting kasing peke ng mga brilyanteng nakasabit sa kanyang mga tainga. Pirmahan mo na, Tea. Bakit ka nag-aalinlangan? Hindi mo ba kami pinagkakatiwalaan? Ang boses ni Doña Candelaria ay tila isang malambot na unan na may nakatagong mga karayom. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marcel ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Isang kombinasyon na nagpapasuka sa akin.
Dahan-dahan kong kinuha ang pluma. Naramdaman ko ang bigat ng metal sa aking mga daliri. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, itinigil ko ang aking kamay. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marcel, bago ko pirmahan ang lahat ng ito, may kailangan akong aminin sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Marcel. Ano yon? Bilisan mo. Marami pa tayong gagawin. Hinawakan ko ang aking tiyan, isang banayad at tila mapagmahal na haplos na matagal ko nang pinag-ensayuhan sa harap ng salamin. Naglabas ako ng isang mahabang buntong hininga, sapat na upang maramdaman nila ang kunwaring kaba at galak. Marcel, buntis ako. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang makapal na pader na biglang gumuho. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsara ni Veronica sa kaniyang platito ay tila isang pagsabog sa gitna ng kapayapaan. Si Doña Candelaria ay napatayo ng hindi oras. Ang kanyang muka ay naguluhan sa pagitan ng gulat at isang uri ng sakim na tuwa. Ano? Buntis ka? Ang boses ni Marcel ay nanginginig, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa gulo ng kaniyang mga plano. Sigurado ka ba? Opo. Kanina lang bago ako pumunta sa Quiapo, dumaan muna ako sa klinika. Pagsisinungaling ko, ang bawat salita ay kasing linis ng kristal. Akala ko'y dahil lang sa pagod, pero sabi ng doktor, magdadalawang buwan na. Kaya pala ang sama ng pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahang lumapit sa akin si Doña Candelaria. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y tila mga kuko ng kuting, ay naging malambot habang hinahawakan niya ang aking balikat. Para sa kanya, ang sanggol na ito ay hindi isang apo. Ito ay ang dugong Bergara na magpapatuloy ng kaniyang yaman at dangal. Isang Bergara. Magkakaroon na tayo ng tagapagmana. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong uri ng kasakiman. Marcel, did mo narinig? Magkakaanak na kayo. Tumingin ako kay Marcel. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang talim sa kanyang mga mata ay bahagyang naglaho. Napalitan ng isang malalim na kalkulasyon. Alam ko ang takbo ng kanyang isip. Isang buhay na sanggol ang magbibigay sa kanya ng mas malakas na hawak sa mga ari-arian at isang mas magandang dahilan para sa insurance sa hinaharap. Kung ganoon, mas lalong dapat nating pirmahan ang mga papeles na ito, Thea. Sabi ni Marcel, dahan-dahang binabawi ang kaniyang kamay mula sa bulsa. Para sa kinabukasan ng anak natin, you want our child to be secure, right? Iyon din ang iniisip ko, Marcel. Tugon ko habang dahan-dahang ibinababa ang pluma. Pero naisip ko rin, kung para sa anak natin ito, bakit hindi mo ilipat sa pangalan ko ang lahat ng shares mo sa kumpanya? Bilang kasiguraduhan na kung may mangyari sa'yo, kaming dalawa ng anak mo ang kukuha ng lahat at hindi mapupunta sa mga utang mo. Napatigil si Marcel, ang kanyang muka ay namutla. Hindi niya inaasahan na ang sunod-sunurang asawa ay marunong na ring maglatag ng sariling kondisyon. Thea, what are you saying? We already talked about this. Sabi ni Veronica mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang Taglish ay puno ng inis. Bakit kailangang baguhin ang plan? This is about the house and the insurance, not Marcel's shares. Kasi may anak na kami, Veronica. Malamig kong sagot. At bilang ina, tungkulin kong protektahan ang magiging anak ko. Marcel, kung mahal mo talaga kami, pipirmahan mo ang isang dokumento na naglilipat ng kontrol sa akin habang buntis ako, para hindi ako mag-alala sa pera habang nagdadalang tao. Tumingin si Marcel kay Doña Candelaria. Tila humihingi ng tulong. Ngunit ang matandang babae, Ibambio, ay nabulag na ng ideya ng isang tagapagmana. Para sa kanya, kahit kaninong pangalan nakasulat ang ari-arian, basta't nasa loob ito ng pamilya, ay ayos lang. Gawin mo na, Marcel, sabi ni Doña Candelaria, para sa bata. Pagkatapos nito,
Pipirmahan din naman ni Thea ang insurance. It's a win-win situation, di ba? Napilitan si Marcel. Kumuha siya ng isang malinis na papel at sinimulang isulat ang kaniyang pagsang-ayon. Ang kaniyang bawat sulat ay puno ng galit na pilit niyang itinatago. Habang pinapanood ko ang kaniyang kamay na gumagalaw, naramdaman ko ang isang malupit na tagumpay. Ang bawat salitang isinusulat niya ay ang lubid na magbibigti sa kaniyang sariling kasakiman. Pagkatapos niyang pirmahan ang dokumento, inabot niya ito sa akin. Heto na. Are you happy now, Thea? Kinuha ko ang papel at ngumiti ng buong tamis. Salamat, Marcel. Alam kong mahal mo kami. Ngunit sa ilalim ng aking nangiti, ramdam ko ang malamig na titig ni Veronica. Ang kaniyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kaniyang wheelchair at nakita ko ang paggalaw ng kaniyang mga binti sa ilalim ng kumot. Isang galaw ng galit at inggit. Pag-akyat ko sa aming silid, agad kong tinawagan si Attorney Tomas. Ang bawat buntong hininga ko ay puno ng pasasalamat. Ninong, nakuha ko na ang pirma niya sa transfer of shares, bulong ko. Magaling, Thea, sagot ni Attorney Tomas. Pero mag-ingat ka. Ngayong alam nilang buntis ka, masihigpitan nila ang pagbabantay sa'yo. At huwag mong kakalimutan, ang kasinungalingang yan ay may hangganan. Nang ibaba ko ang telepono, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ng aming silid. Hindi ito si Marcel. Ang amoy ng lavender at gamot ang sumalubong sa akin. Ang amoy ni Veronica. Pumasok siya sa loob. Itinulak ang kanyang wheelchair nang may lakas na hindi katulad ng isang taong lumpo. Isinara niya ang pinto at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. I know what you're doing, Thea, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang balisong. Don't think for a second na nautumo ako sa fake pregnancy na yan. I will make sure na hindi aabot sa 9 na buwan ang panloloko mo. Ang boses ni Veronica ay tila isang kaskas ng matalas na kuko sa ibabaw ng kristal. Matinis, masakit sa tainga, at puno ng lason. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga binti na dati-rati lumpo ay matatag na nakatapak sa sahig ng aming silid. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha ng isang may sakit. Ito ay mukha ng isang manunila na handang sumakmal. Anong akala mo, Thea? Mapapaniwala mo ako sa drama mong yan. Ang kanyang taglish ay puno ng pag-uyam habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. I know women like you. Gagamitin ang tiyan para makakuha ng pera. But you're playing with the wrong family. Hindi ako kumurap. Tiningnan ko siya mula sa kaniyang mga mata, pababa sa kaniyang mga paa na matatag na nakatayo. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Maling pamilya. Veronica, mahina kong tanong. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa labas. O maling kapatid? Dahil ang nakikita ko ngayon ay isang milagro. Nakatayo ka, nakakalakad, at tila punong-puno ng lakas. Ano kayang sasabihin ni Marcel kapag nalaman niyang ang kapatid na ginagastusan niya ng milyon-milyon para sa therapy ay nagpapanggap lang pala? Napatigil si Veronica. Ang kaniyang kumpiyansa ay panandali ang nayanig, ngunit agad siyang nakabawi. Who will believe you? Ikaw na isang hamak na accountant lang na kinuha sa kalsada. I am a Vergara. My word is law in this house. Siguro nga, sabi ko habang binubuksan ang drawer ng aking table. Inilabas ko ang isang puting sobre, ang huwad na resulta ng laboratorio na inihanda ni Attorney Tomas. Pero ang papel na ito ay hindi nagsisinungaling at ang video na nasa telepono ko, ang video mo habang sumasayaw sa beranda kagabi. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ni Marcel? Ang buntis niyang asawa na may dalang ebidensya o ang kapatid niyang matagal na siyang niloloko? Nakita ko ang pagpula ng kanyang mukha sa tindi ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. At ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila ba isang hayop na nagagalaiti.
Akmang lalapit siya upang agawin ng sobre, ngunit mabilis ko itong itinago sa aking likuran. "Huwag mong subukan, Veronica," banta ko. "Sa oras na hawakan mo ako, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang tungkol sa panloloko mo. Isipin mo na lang ang hiya ni Doña Candelaria kapag nalaman ng mga kaibigan niya sa club na ang anak niya ay isang sinungaling." Napilitang umatras si Veronica. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na pagkabigo. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang wheelchair at muling ibinalot ang kumot sa kanyang mga binti. Tila ba ibinabalik ang kanyang maskara. "You think you won, Thea?" Bulong niya bago siya lumabas ng silid. "Let's see kung hanggang saan aabot ang talino mo." Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay mas naging mabigat. Si Marcel ay tila isang maamong tupa na laging nakasunod sa akin, dala ang mga prutas at bitamina na tila ba tunay siyang nag-aalala. Ngunit alam ko ang totoo, binabantayan niya ang kaniyang investment, ang 50 milyong piso ng insurance at ang tagapagmana na magpapatatag ng kaniyang posisyon sa kumpanya. "Honey, uminom ka na ng gatas," sabi ni Marcel habang inilalapag ang baso sa mesa. Ang amoy ng gatas ay sariwa, ngunit ramdam ko ang pait ng kanyang mga lihim. "Salamat, Marcel," sabi ko, habang dahan-dahan kong inilalabas ang isa pang dokumento, isang trust fund agreement para sa magiging anak namin. "Since you gave me the shares, naisip ko na mas mabuti kung itong bahay natin sa Laguna ay ilagay natin sa pangalan ng bata, para kahit anong mangyari, may matitirhan siya." "Thea, isn't it too early for that?" tanong niya. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagtataka. "Marcel, may nararamdaman akong masama." Pagdadrama ko, pilit na pinatutulo ang isang butil ng luha sa aking pisngi. Natatakot ako. Paano kung may mangyari sa akin habang nanganganak? Paano kung makuha ng ibang tao ang mana ng anak natin? "If you really love this child, you will sign this protection clause. It says here na ikaw ang trustee, pero hindi mo pwedeng ibenta o isangla ang bahay nang wala ang pahintulot ng legal guardian na itinalaga ko na sa aking testamento." Naramdaman ko ang pag-aalangan ni Marcel. Ang kaniyang kasakiman ay nakikipagbuno sa kaniyang pangangailangang makuha ang aking tiwala. Iniisip niya na kung pipirma siya rito, mas madali niyang mapapapirma ako sa insurance mamaya. Para sa kanya, ang pirma sa papel na ito ay isang maliit na sakripisyo para sa 50 milyong piso na kaniyang inaasam. "Fine," sabi niya sa wakas. Kinuha ang pluma at mabilis na itinitik ang kaniyang pangalan. "Gagawin ko ito para sa iyo at sa bata." Nang makuha ko ang dokumento, naramdaman ko ang paghila ng isang tali sa aking dibdib. Ang bawat pirma niya ay isang pako sa kaniyang sariling kabaong. Sa tulong ni Attorney Tomas, ang dokumentong ito ay hindi lamang proteksyon para sa bahay. Ito ay isang pag-amin sa kaniyang mga utang sa kumpanya na kaniyang itinatago. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga ako sa hardin, lumapit sa akin si Mang Isko. May hawak siyang isang maliit na itim na bag na punong-puno ng alikabok. "Hija, nahanap ko ito sa bodega, sa ilalim ng mga lumang gamit ni Marcel." Mahina niyang sabi. Binuksan ko ang bag at naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Sa loob nito ay may mga bote ng kemikal na walang etiketa, isang hiringgilya, at mga larawan ko na kinuha ng patago. Mga larawan ko habang natutulog, habang kumakain, at habang nasa labas ng bahay. Sa likod ng mga larawan, may mga nakasulat na petsa at oras. Ang kanilang plano ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang premeditated murder, at ang petsang nakasulat sa pinakahuling larawan ay bukas. Bukas, sa gabi ng anibersaryo ng mansyon ng mga Vergara, binalak nilang tapusin ang aking buhay. Napahawak ako ng mahigpit sa bag. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Tumingala ako sa bintana ng silid ni Marcel.
At nakita ko siyang nakatayo roon, nakatingin sa akin habang may hawak na baso ng wine. Itinaas niya ang kaniyang baso, tila ba nag-aalay ng isang toast para sa aking nalalapit na wakas. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti ng isang babaeng wala ng takot. Dahil bukas, ang dugong dumanak sa sementong ito ay hindi na sa akin. Ang mansyon ng mga Vergara ay nagniningning sa ilalim ng mga hiyas at bilyong-pisong ilaw. Tila ba isang palasyo na lumulutang sa gitna ng karimlan ng Maynila. Ang halimuyak ng libu-libong sariwang rosas at lili ay bumabalot sa bawat sulok. Pilit na itinatago ang amoy ng luma at nabubulok na sikreto ng pamilyang ito. Sa labas, ang tunog ng mga mamahaling sasakyan na humihinto sa harap ng gate ay tila isang martsa ng mga panauhing walang kinalaman sa trahedyang magaganap sa loob. Isinuot ko ang aking pinakamagandang bestida, isang asul na sutla na kasing kulay ng malalim na dagat. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng accountant na dati kontento na sa simpleng buhay. Ang aking mga mata ay tila ba naging 2 piraso ng matalas na brilyante, malamig at hindi natitinag. Sa ilalim ng aking damit, nakakabit ang maliit na recorder na ibinigay ni attorney. Tomas, ang bawat tibok ng aking puso ay tila sumasabay sa pag-ikot ng kaniyang tape. Pumasok sa silid si Doña Candelaria. Suot ang kanyang pinakamahal na kwintas. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking leeg. Ang kanyang mga daliri ay malamig na tila ba mga galamay ng isang mumo. "Thea, you look almost like a Vergara tonight." Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pekeng paghanga. "Bagay sa'yo ang yaman, ngunit huwag mong kakalimutan, ang lahat ng ito ay dahil sa amin. This is the last night na magiging ordinaryo ka. After tonight, you will be the mother of the next heir." "Opo, Mama. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ko. Ang bawat salita ay may nakatagong pait na tila balason sa aking dila. Bumaba kami sa malaking bulwagan. Doon, sinalubong kami ni Marcel. Ang kanyang suot na tuxedo ay kasing itim ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisngi. Isang haplos na nagpapatayo ng aking mga balahibo sa pandidiri. "Are you ready, my queen?" Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa aking bawat galaw. "Tonight is our anniversary. The world will know how much I love you and our baby." Nagsimula ang piging, ang tawanan ng mga bisita, ang tunog ng pagtama ng mga kubyerto sa mamahaling porselana at ang mahinang musika ng biolin ay lumikha ng isang atmosfera ng karangyaan. Ngunit para sa akin, ito ay huling hapunan ng mga buwitre na naghihintay lamang sa aking pagbagsak. Nakaupo si Veronica sa dulo ng mesa, suot ang kaniyang wheelchair na tila ba isang trono ng kasinungalingan. Pinapanood niya ako, ang kanyang mga mata ay tila ba nagliliyab sa inggit at puot. Alam ko na sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga binti ay handa nang tumayo sa oras na makuha nila ang kanilang gusto. "A toast!" Sigaw ni Marcel habang tumatayo at itinaas ang kanyang baso ng champagne. "Para sa anibersaryo ng pamilyang Vergara at para sa aking asawang si Thea na nagdadala ng aming tagapagmana." Nagpalakpakan ang mga tao. Inabutan ako ni Marcel ng isang baso ng juice, ang espesyal na inumin na alam kong puno ng lason na nahanap ni Mang Isko sa bodega. Ang kulay nito ay matingkad, tila ba nag-aanyaya ng kamatayan sa bawat patak. "Drink up, honey." "Para sa bata," sabi ni Marcel. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagmamakaawa na uminom ako. Dahan-dahan kong itinaas ang baso. Ramdam ko ang lahat ng mata na nakatingin sa akin. Ngunit bago pa man dumampi ang baso sa aking labi, sadyang nadulas ang aking kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba isang hudyat ng digmaan. Ang pulang likido ay kumalat sa puting alpombra. Tila ba isang sariwang dugo na dumanak sa gitna ng kasayahan.
Oh my God! I'm so sorry, Marcel. Ang clumsy ko talaga. Pagdadrama ko, pilit na pinatutulo ang luha. The baby. Bigla kasing gumalaw kaya nagulat ako. Nagkagulo ang mga katulong sa paglilinis habang si Marcel at Doña Candelaria ay hindi na itago ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pagkakataon na lasunin ako sa harap ng maraming tao ay naglaho ng parang usok. It's okay, Thea. Go upstairs and rest for a while. Kami na ang bahala rito. Sabi ni Doña Candelaria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit itinatago. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ako makarating sa hagdan, narinig ko ang mahinang pag-uusap ni na Marcel at Veronica sa gilid ng pasilyo. Plan B, bulong ni Marcel. Sa kwarto niya, make sure na hindi siya makakalabas ng buhay. Naramdaman ko ang paghinto ng oras. Ang aking bawat buntong hininga ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pananabik. Pag-akyat ko sa itaas, hindi ako pumunta sa aking silid. Dumiretso ako sa control room ng mga security camera at projector na gagamitin para sa tribute video mamaya. Doon, sinalubong ako ni Attorney Tomas at Mang Isko na kanina pa palihim na nakapasok. Ready na ba ang lahat? Mahina kong tanong. Lahat ng ebidensya ay nasa system na, Thea. Sagot ni Attorney Tomas, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. In 5 minutes, ang buong Maynila ay malalaman ang tunay na kulay ng mga Vergara. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Tiningnan ko ang monitor at nakita ko si Marcel na dahan-dahang paakyat sa hagdan. May hawak na isang unan at ang hiringgilya na puno ng kemikal. Ang kaniyang mukha sa kamera ay tila ba isang jablo na handang sumakmal ng biktima. Let's start the show! Bulong ko. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. At pagkatapos, ang malaking screen sa gitna ng ballroom ay nagliwanag. Ngunit hindi ang mukha ko ang lumabas. Ang boses ni Marcel na nagpaplano ng aking kamatayan ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing linis at kasing talim ng isang hatol ng kamatayan. Ang malaking screen sa gitna ng ballroom ay nagmistulang isang bintana patungo sa impyerno. Ang bawat panauhin ay napatigil, ang kanilang mga baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang buong mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natakot na huminga. Ang tanging naririnig sa buong bulwagan ay ang boses ni Marcel mula sa mga dambuhalang speaker. Malamig, kalkulado, at walang bakas ng pag-ibig. Kapag nakuha na natin ang bahay at ang pirma niya sa insurance, tapusin na natin siya. Sinundan ito ng isang video na nagpabago sa kapalaran ng gabi. Nakita ng lahat ang lumpong si Veronica na tumayo mula sa kanyang wheelchair. Naglakad ng may kumpiyansa sa veranda at tumawa habang kausap ang kanyang lihim na mangingibig tungkol sa tragic accident na mangyayari kay Thea. Ang bawat hakbang niya sa video ay tila ba isang sampal sa mukha ng lahat ng taong naniwala sa kaniyang drama. Oh my God, is that Veronica? She can walk. Ang bulong ng isang donya ay mabilis na kumalat sa buong silid, tila ba isang apoy na tumutupok sa natitirang dangal ng mga Vergara. Ang kapal ng mukha nila, niloloko nila tayong lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang spotlight ang biglang tumama sa itaas ng hagdan. Doon, nakatayo si Marcel. Ang kaniyang mukha na kanina'y punong-puno ng kumpiyansa ay napalitan ng isang matinding takot at pagkalito. Hawak pa rin niya ang isang unan at ang hiringgilya na puno ng nakalalasong kemikal. Ang kaniyang balat ay namumutla sa ilalim ng liwanag, tila ba isang bangkay na nahuli sa gitna ng kaniyang sariling kasalanan. Marcel, ano yan? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kasing lamig ng semento sa labas. Lumabas ako mula sa control room at tumayo sa kabilang panig ng balkonahe, sapat na upang makita ako ng lahat. Is that the special medicine you were talking about?
Para ba yan sa akin at sa magiging anak natin? Ang lahat ng mata ay lumingon kay Marcel. Ang hiringgilya sa kanyang kamay ay kumislap sa ilalim ng ilaw, isang ebidensya ng kanyang tangkang pagpatay na hindi na niya maikakaila. Ang unan na hawak niya ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nangangatog na mga daliri. Bumagsak sa sahig ng walang tunog, ngunit may dalang bigat ng kaniyang pagkatalo. "Thea, it's not what you think," sigaw ni Marcel. Ang kaniyang Taglish ay puno ng kaba at desperasyon. "This is a setup. Pinaglalaruan ka lang ng mga kaaway ko." "A setup? Ang sarili mong boses, Marcel? Ang sarili mong kapatid na sumasayaw habang akala namin ay nagdurusa?" Sabi ko habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. 7 taon kitang minahal. 7 taon kong tiniis ang lahat ng pang-aapi ng pamilya mo dahil naniwala ako sa utang na loob. Pero ang halaga pala ng lahat ng yon ay 50 milyong piso at isang libingan sa ilalim ng bahay ng mga magulang ko. Si Doña Candelaria ay sumubok na lumapit. Ang kaniyang mukha ay nagagalayti sa galit. "You butch! How dare you humiliate us in our own home? Ingrata ka! Pinatira ka namin dito, binihisan, at ito ang igaganti mo?" "Mama, ang pamilyang ito ay hindi tahanan." Malamig kong sagot habang tinitingnan ko siya ng diretso sa kaniyang mga mata. "Isa itong bilangguan. At ang mga damit na ibinigay ninyo sa akin, lahat ng iyon ay nabahiran na ng dugo ng aking pagtitiis. Ngayon, ang utang na loob ko ay tapos na. Pinayaran ko na ito ng bawat pumatak na luha ko sa bahay na ito." Biglang, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng isang nakatatakot na kulay sa madilim na ballroom. Ang malalakas na yabag ng mga sapatos ng pulis sa marmol na sahig ay tila ba isang hatol na hindi na mababago. Pumasok si Attorney Tomas Alvarado kasama ang mga opisyal ng batas. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Marcelo Vergara, Doña Candelaria at Veronica Vergara, arestado kayo sa kasong attempted murder, insurance fraud, at falsification of public documents." Nagkagulo ang mga panauhin habang mabilis na lumalabas ng mansyon, pilit na iniiwasan na madamay sa kahihiyan ng pamilyang Vergara. Ang mga dating kaibigan ni Doña Candelaria ay nagmamadaling tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pangkukutya. Ang hiya na laging iniingatan ng matandang babae ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong lipunan. "No, you can't do this to me. I am a Vergara!" Sigaw ni Veronica habang pilit na itinatayo ng mga pulis mula sa kaniyang wheelchair. Ang kaniyang mga binti ay nangangatog sa takot, hindi sa sakit. Ang kaniyang peking kapansanan ay naging kaniyang sariling kulungan. Si Marcel ay napaluhod sa gitna ng hagdan. Ang mga posas ay dahan-dahang ikinabit sa kaniyang mga kamay. Tiningnan niya ako. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit alam ko na hindi siya nagsisisi sa kaniyang ginawa. Nagsisisi siya dahil nahuli siya. "Thea, please." "Ang anak natin," bulong niya. Pilit na ginagamit ang kanyang huling baraha. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Sapat na para siya lang ang makarinig. "Walang anak, Marcel. Ang tanging nabuo sa loob ko nitong mga nakaraang araw ay ang plano para durugin ka, katulad ng ginawa mo sa puso ko." Naramdaman ko ang kaniyang paghinto ng paghinga habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis sa mansyon. Ang huling nakita ko ay ang kaniyang anino na nawawala sa dilim ng gabi. Bit-bit ang kaniyang kasakiman patungo sa rehas ng katarungan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang mansyong ito, na dati tila isang dadambuhalang halimaw, ay tila naging isang bakanting kahon na lamang. Ang bawat hiyas at ginto rito ay wala ng ningning. Lumapit sa akin si Attorney Tomas at hinawakan ang aking balikat. "Tapos na, Thea. Malaya ka na."
Huminga ako ng malalim. Ang unang malayang paghinga ko sa loob ng 7 taon. Ang amoy ng mga rosas ay nagsimulang maglaho. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sariwang hangin na nagmumula sa labas. Ang hangin ng isang bagong simula. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga rehas ng kulungan ay hindi kasing ningning ng mga ilaw sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Dito, ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay napalitan ng amoy ng luma at basang semento, ng pawis at ng kawalang pag-asa. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay paminsan-minsang binabasag ng tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis at ang kalansing ng mga susi na tila ba isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kalayaan. Nakaupo ako sa tapat ng glass partition. Hinihintay ang paglabas ng mga taong dati tinitingala ko bilang aking pamilya. Nang bumukas ang pintuang bakal, unang lumabas si Doña Candelaria. Ang kaniyang buhok na dati laging maayos ay gulo-gulo na ngayon, at ang kaniyang kutis na inalagaan ng libo-libong piso ay tila ba biglang tumanda ng 10 taon. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng preso, isang kulay na kailanman ay hindi niya aakalaing maisusuot ng isang gaya niyang dugong bughaw. "Tia! Tia, anak!" Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa pagmamahal, kundi sa matinding takot. "Please, bawiin mo ang demanda. We can talk about this. Ibibigay namin ang kahit ano. Just get us out of here. Hindi ko kayang tumira sa lugar na ito. Ang baho, ang dumi." Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang bawat salita niya ay tila ba mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. "Mama, hindi ba't lagi ninyong sinasabi na ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kabayaran? Ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na. Ngayon, kayo naman ang dapat magbayad ng utang ninyo sa batas." Sumunod na lumabas si Veronica. Ang kanyang wheelchair ay wala na. Pinalitan ito ng 2 pulis na nakahawak sa kaniyang magkabilang braso habang pilit siyang pinaglalakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ngunit ang kanyang labi ay nanginginig sa takot. "You butch! You ruined everything!" Sigaw ni Veronica. Ang kanyang Taglish ay puno ng desperation. "Do you think you can handle the Vergara assets? You're just a low-class accountant. People will never accept you." "Hindi ko kailangan ng pagtanggap ng ibang tao, Veronica." Malamig kong sagot. Dahil sa mga dokumentong pinirmahan ni Marcel, ang kumpanya at ang lahat ng ari-ariang natira ay nasa pangalan ko na. At sa tulong ni Attorney Tomas, ang lahat ng ninakaw ninyo sa mga empleyado at sa gobyerno ay ibabalik na sa kanila. Wala na kayong pangalan, wala na kayong yaman. Ang tanging natira sa inyo ay ang apelyidong puno ng mantsa. Huling lumabas si Marcel. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Tila ba hindi niya kayang tingnan ang babaeng binalak niyang patayin. Ang kaniyang mga balikat ay nakalaylay. Isang larawan ng isang lalaking nalamon ng kaniyang sariling kasakiman. "Thea," mahina niyang tawag nang maupo siya sa tapat ko. "Mahal kita. Please, isipin mo ang pinagsamahan natin. Hindi ko naman talaga balak na gawin iyon. Si Mami lang ang may gusto." Natawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pait. "Marcel, hanggang sa huling sandali, ginagamit mo pa rin ang nanay mo para pagtakpan ang sarili mong kasamaan. I saw the syringe, Marcel. I saw the look in your eyes. Ang pag-ibig mo ay kasing itiman ng karbon. You didn't love me. You loved the 50 milyong piso that my death would bring." Inilabas ko ang aking wedding ring, ang gintong sing-sing na dati simbolo ng aking pag-asa. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa sa pagitan namin. "This is for the house in Laguna," sabi ko. "The house that you tried to steal. Now, that house is officially a foundation for women who survived domestic abuse. Gagamitin ko ang perang natira sa kumpanya ninyo para tulungan ang mga babaeng gaya ko na inabuso ng mga lalaking gaya mo." Naramdaman ko ang paglamig ng mukha ni Marcel. Ang kanyang huling baraha ay tuluyan ng naglaho.
Wala na siyang asawang mauuto. Wala na siyang tagapagmanang maipagmamalaki. At wala na siyang yaman na maipangbabayad sa kanyang kalayaan. Tapos na tayo, Marcel, sabi ko habang tumatayo. Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong akala mo ay para sa insurance ay mga ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon sa kumpanya. You didn't just sign for my death. You signed for your own lifetime imprisonment. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas ng presinto. Narinig ko ang pagsigaw ni Doña Candelaria, ang pagmumura ni Veronica, at ang paghagulgol ni Marcel na tila ba isang batang nawawala sa dilim. Ngunit hindi ako lumingon. Ang tunog ng pagsasara ng pintuang bakal sa likuran ko ay tila ba isang hudyat na ang kabanatang yon ng aking buhay ay tuluyan ng natapos. Paglabas ko sa gusali, sinalubong ako ng sariwang hangin at ang sikat ng umaga. Ang ingay ng Maynila ay hindi na tila ba isang banta. Ito ay naging musika ng aking kalayaan. Nakita ko si Mang Isko na naghihintay sa akin sa tabi ng aking sasakyan. May hawak na isang maliit na pot ng puting bulaklak. "Hija, tapos na ang lahat," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. "Opo, Mang Isko, tapos na ang gabi," sagot ko habang kinukuha ang bulaklak. At ngayon, oras na para mabuhay ng tunay. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang Mansyong Vergara sa huling pagkakataon habang dinadaanan namin ito. Ang malaking gate ay sarado na at ang kumpanya ng insurance ay nagsimula ng kumpiskahin ang lahat ng gamit sa loob. Ang tore ng kasinungalingan na binuo nila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Iniiwan lamang ang mga alaala ng isang babaeng marunong lumaban. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga Vergara. Ang dating mansyon na tila isang madilim na kuta sa gitna ng Maynila ay binili ng isang organisasyon at ginawang isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at panloloko. Ang mga gintong chandelier ay tinanggal at pinalitan ng mga payak, ngunit maliliwanag na ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa bawat sulok. Ang amoy ng luma at mapanghing sikreto ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng bango ng sariwang sampagita at bagong pinturang pader. Nandito ako ngayon sa Laguna, sa bahay na itinayo ng aking mga magulang mula sa kanilang dugo at pawis. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa aking balat habang nakaupo ako sa veranda. Tinitingnan ang malawak na hardin na muling namumukadkad sa ilalim ng pangangalaga ni Mang Isko. Ang tunog ng pagaspas ng mga dahon at ang awit ng mga ibon ay tila ba isang mahabang buntong hininga ng kalikasan, isang pasasalamat na ang kadiliman ay lumipas na. Sa aking mesa, nakapatong ang isang sulat mula sa korte. Ang hatol ay pinal na. Si Marcelo, Doña Candelaria at Veronica ay mananatili sa loob ng rehas sa loob ng mahabang panahon. Ang kanilang mga ari-arian ay tuluyan ng naisalin sa aking pangalan, hindi upang magpayaman, kundi upang pondohan ang Salcedo Women's Foundation. Sa bawat sentimo na ninakaw nila mula sa kumpanya, isang buhay ang muling itinatayo sa ilalim ng aking pangangalaga. Mapa, nakuha ko na ang katarungan para sa atin. Bulong ko habang hinahawakan ang isang lumang litrato ng aking mga magulang. Naramdaman ko ang isang mahinang pagpisil sa aking balikat. Si Attorney Tomas ay lumapit sa akin. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kaniyang mukha ay payapa na ngayon, malayo sa matatalas na tingin nung panahon ng aming pakikipaglaban. "Thea, may isang babae sa labas. Gusto niyang humingi ng tulong. Mukhang katulad mo siya noon. Punong-puno ng takot at pag-aalinlangan." Mahina niyang sabi. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa gate. Doon, nakita ko ang isang batang babae. Marahil ay nasa 25 anyos pa lamang. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa sa luha at ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang hawak ang isang maliit na bag. Ang bawat galaw niya ay nagpapaalala sa akin ng Thea na 7 taon nang nakaraan. Isang babaeng nakaluhod sa ulan, nagpapahid ng sariling dugo sa semento. Lumapit ako sa kanya at ngumiti ng buong tamis. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay, isang haplos na puno ng pagkilala at pagmamahal. "Halika, pasok ka. Huwag kang matakot," sabi ko. Ang boses ko ay puno ng kapayapaan. Sa loob ng bahay na ito, hindi ka kailangang lumuhod sa harap ng sinuman. Dito, ang boses mo ay pakikinggan at ang dangal mo ay muling itatayo. Tiningnan ako ng babae at sa kanyang mga mata, nakita ko ang unang kislap ng pag-asa. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob, iniwan ang ingay ng mundo sa labas. Ang aking buhay ay hindi na isang trahedya ng sakripisyo. Ito ay isa ng kanta ng paghilom. Hindi ako naghihiganti sa pamamagitan ng pagiging katulad nila. Nagtagumpay ako sa pamamagitan ng pagpapanatili ng aking kabutihan sa gitna ng kanilang kasamaan. Ang utang na loob na isinakal nila sa akin ay pinalitan ko ng utang na pagmamahal sa kapwa. Ang liwayway ay tuluyan ng sumikat at sa bawat bagong umaga, alam ko na ang bawat patak ng luha ko noon ay naging hamog na nagbibigay buhay sa mga bulaklak ng aking bagong simula. Hindi na ako anino ng mga Bergara. Ako na si Teodora Salcedo, ang babaeng marunong lumaban, marunong magpatawad, ngunit hinding-hindi na muling magpapaalipin sa kahit na anong ginto sa mundo.